ang mga nakikita natin sa Facebook. Yung aso kumakanta na, yung pusa nagigitara, tapos yung bagong panganak nag-apite na, nag-APT na. Kung minsan mahirap parukin ang buhay na Paul. Yung napanood ko na matanda, patay na? hindi pa naman. Huwag mo munang patayin. Ganyan kasi basta matatanda eh. Sumasayaw doon sa American grabe ang AI. Ano ba yung magic? Matandang-matanda siya, tapos nagbata, nag-teenager, hanggang nakadayapir na lang. Paano gawin yan, Paul? Computer software. Sabay, ang alam ko may bayad yun. Paano yung mga sumasali sa mga ganon? Sa America Got Talent. Baka edit lang yun. Ay, ewan. Ang galing na lang. Ay, nako. Ng AI ngayon. Masyadong mabilis yung advancement ng AI. Kaya nga malapit na dumating ang Panginoon kasi baka maya-maya yung AI gumawa ng langit, di ba? Posible ba na magpakita ng kunyari ang langit ganito na, nandito na sa lupa, nataliwas na sa laman ng Bible? Pwede ba yun? Kung may maggagawa ng ganun, pwede. Kaya nga, ibig sabihin yung pwedeng gamitin ng kaaway ng Panginoon para i-distract ang pananampalataya ng mga tao, di ba? Yes, tao naman kung maniniwala pa. Ikaw, katulad mo, nakaraan, ano ka na din dyan sa AI, kung hindi ka pa sinabi na, ay ma, hindi yung, legit fake yan. Oo nga, Ganto. Para malaman mo kung AI yung mga video ba, laging titingnan yung kamay. At saka kung paano sila gumalaw. Yung kamay kasi, minsan magkukulang yan, susobra. kaso nga yung napapanood kong AI, yung mga wala ng kamay Hindi ba? Hindi kasi putol talaga yung kamay. Oo. Pwede madaling makita. Pero yung mukha, no? Pero pag pinag-usapan natin ng spiritual na Paul, pwedeng gamitin ng Diablo yung AI para i-distract ang panampalataya ng mga tao na, ito yung langit. Pwede silang gumawa kasi ng mga ganun, sa social media. Ito na yung langit. So, sobrang talino ng tao. Bakit kaya binigyan din ng Panginoon ng talino ng tao na ganyan, no? Sabi ko, bakit inaalaw ng Panginoon na mabigyan ng katalinuhan ang mga tao na yan tapos ginagamit sa mali? Ano ang pananaw mo dyan? Kasi kung gagawin tayo ng Diyos na, alam mo yung mindless na mag-worship sa Kanya habang buhay, parang walang meaning, hindi fruitful yung buhay mo. Ganon? Gets mo ba? Kasi kung hindi, ganito ba? Kapag perfecto ka, walang room for improvement. Kung ano ka, yun ka na lang. Gets mo? Hindi ka mag-grow as a tao, hindi mag-grow yung spiritual life mo, hindi mag-grow yung connection mo sa Diyos, hindi mag-grow yung social life mo. Kung walang free will, kung wala yung sinasabi mo na binigyan ng katalinuhan ng walang tao, feeling? free will. Free will, okay. Kung hindi binigyan ng Diyos ng katalinuhan ng tao, binigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos para alamin natin at piliin natin kung ano yung tama sa mali. Kasi nilatag niya na naman lahat. Sa atin na lang yun. Kaya nga, ibig mong sabihin kasi,
may mga tao kasi na walang totoong pananampalataya sa Diyos. Kilala nila, alam nila na may Diyos, pero yung sarili pa rin nila ang nasusunod. Hindi ang Biblia, di ba? So, hindi pwedeng babalik pa rin tayo doon sa salita ng Diyos na ang katalinuhan ng sanlibutan ay isang kamangmangan sa harapan ng Panginoon. Exactly. O, di ba? Kasi nakakagawa ng mga spaceship pero hindi kilala si Kristo. O, may nakarating na sa mga planeta pero Sa ano pa lang, sa buwan pa lang ba? sa buwan pa lang ba? Oo. Yun, nasaan na ba yung mga lumipad ng mga astronaut? Sus, dito tayo yung 2010. Ha? Sa Mars daw. Nasa Mars? Oo. Ito yun. Totoo yun? Hindi. Baka naman sumabit kay Pars. Baka umutang. Mars. Pati puso ko tumatalon eh. Bakit kaya ang puso yung pag may sakit ka sa puso, walang walang panahon ng kanyang pagtalon. Masaya ka, malungkot ka, kalmado ka, Bibigay na gabi, pero mostly ng gabi. ng atake ko gabi talaga, no? Siguro kapag nare-relax yung katawan mo, Yung mga ganitong oras talaga, ang atake ko. patay na oras. Basta mga 12. Pero, minsan nagtataka ako, Paul. Di nung nakaraang gabi dyan, di ba nakaupo ako? Saan? Dyan sa labas. Di ba ang ganda-ganda pa ng design ng pakiramdam ko? Nakatulog ka na nga rin. Parang may bumangga sa akin na malamig. Tapos, ayun, nag-chill na ako. Kaya, pinakuha ko sa iyo yung bathrobe ko. Lang. Pero magpaganon pa man, no? Pandaraya lang yan ang kaaway in Jesus' name. Amen. Alam mo, bunso, ang buhay sa mundo, nakasalalay lang yan sa Panginoon. Yeah. Lahat. May sakit ka o wala, masaya ka o hindi, mayaman ka o mahirap ka, ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Ilang taon na ako nakikipaglaban sa sakit ko, Paul. Kung ilang taon na ako. 20. Ang puso ko kasi, Paul, mga pa, 50 years old ako. Kung ilang taon ka na ngayon? 62? Mga, 51? hindi, 45. Umiinom na ako ng mga aspirin, aspilit na yan eh. Ilang taon ka na ngayon? Tapos mga Neo Black pa yun, mga araw. Neo Black, nalala ko yun. Nagsimula talaga ang sakit ko 1997. Kumbaga pa-mild lang muna. Hindi ko kasi ugali na magpa-check up ng Dr. Paul. First time ko nakapa-check up nung may atake na. Bakit kaya? Mali din yun minsan. Mali talaga yun. Kasi natatakot akong malaman ko na may sakit ako. Nala ko mo wisdom ba? Kaya dapat ang tao talaga ginagamit yung karunungan ng Diyos eh. So, ilang taon na akong may sakit? Kailan taon? 1997. 27 years. 27 years plus breast cancer na mula 2017. 2017. Ilang taon? 7 years? 7 years. Hmm?
Napansin mo yung himala ng Panginoon sa buhay ng nanay mo? Yeah. Yung 27 years na nakikipaglaban sa puso, no? Walang gamot yan. Walang hospital yan madalas. Kumbaga last time natin nagpa-hospital ng COVID, Tinutanda. 2019, bunso. Ay, oo. Naalala mo yun, nagpipray tayo dyan na biglang umatake. Mm. Tapos hindi kayo nakapasok ng hospital, ako lang ang inalaw, di ba? Mm. Yun na talaga sinumpa ko sa sarili ko, hindi na ako pupunta ng hospital. So, kailangan yung sakit talaga, kilalanin mo yung mga style niya, design niya. Kaya itong atake ng puso ko, ano to kailangan ako ang matira, ako ang matibay, o di ba? Yun talaga. Hindi pwedeng yung kabog ang maging matibay. Talaga. Grabe, no? Ilang taon tayong dalawa lang dito pag inaatake ako. Ilang taon? 6 years? Tayong dalawa lang pag inaatake ako. Kailan ba umalis pa ako? 15. 14. 15. Pumunta ng Davao. 15. Doon ang project nila. Tapos umuwi siya ng 21. 21. Hindi. Ha? 6 years. 6 years tayong dalawa lang. Nakailang tawag tayo sa kapitbahay for emergency. Linggo-linggo. Kaya Grabe, no? Minsan sa isang linggo, 3, 2 beses na atake. Tapos ngayon, parang tingin ko mga 4 months, 5 months, no? Hindi naman. 4 months, 3 months. Wala. 3 to 4 months walang atake, no? Mm. Ngayon lang uli. Maganda naman yung mood ko. Kapag linis ako, masaya. Parang napansin ko, Paul, kapag nagpapahinga na yung katawang lupa ko, yung puso ko talon ng talon. Parang excited na hindi mo maintindihan. Na-over naman sa pagka-excited kasi kumakabog na Ayaw magpahinga. Parang ayaw magpahinga. Pero nag-pray na ako kanina mga 11. Tapos naiidlip na ako. Sus. Parang may naghabulan sa puso, sa dibdib ko Yan yung atake na sinasabi ng doktor pag pumupunta tayo sa emergency room. Siyempre, ang nanay mo, pagtagumpayan na yan. Gamitin din natin yung wisdom, yung mga gamot na nandyan. Pero, tandaan mo, bunso, ang Diyos lang talaga ang ang may tanga ng buhay. Grabe, Ang buhay parang usok lang, kaya kailangan mo makipaglaban Mabuti na lang talaga, may Panginoon. Buti na lang. Siguro yun si Tita mo Helen, nung inatake. Pwede. Si Tita mo Helen, kapatid ng Tita mo Iyang. Oo. Diretso, Nervyos siguro yun. Oo. Tatahilin pa. Ganyan ang mga sakit namin magpipinsan. Ako, hindi ko naman ito tinanggap na sakit. Namimilit talaga. Namimilit talaga. Hindi siya shy type. Ano
Okay. Oo, hindi na siya nahiya sa akin kasi imagine naman, ilang taon na kami magkasama, no? Pero, tumatawa lang tayo, pero yung pag-ibig ng Diyos, yung habag, yung himala, yung tulong, yung awa. Imagine, 27 years plus 6 years na breast cancer. Grabe na, bunso. 7. 7 years. Sa tingin mo, mga ilang taon pa akong makikipaglaban? Alam ko, mahirap pa sabihin. Baka tumubli pa edad mo. 61 na ako ngayon. So, pag dumoble, another 61. 122. Ay, parang awa mo naman, bunso. Wag naman. Sabi ko sa Lord, makatapos ka lang ng college, tapos makapagtrabaho ka na kung hindi pa mag-rapture. Pag nagtrabaho ka na, kaya mo na ang sarili mo, fire, pwede na akong umuwi sa Panginoon. O, di ba? Kasi ano pa, ang duty ng nanay na matanda na. Yung ugod-ugod na, wag naman ganon. Naalala mo si Lula mo at the age of 80? Si Lula mo, straight body talaga. Tikas ang kaisipan. Pero physically, mahina na. Kaya sabi ko sa kanya, halika na. Ibalik na kita sa Panginoon. Sauli na kita uli sa Lord. Sabi ni Lula mo, oo ni, sauli mo na ako. O diba, ang ganda ng aming usapan ni Lula mo. Sinauli ko ng Huwebes. Pagkasabado, umuwi na sa Panginoon. Kaya ako, wag mo muna akong isauli. Wala siguro makakagawa nung ginawa ko sa mga magulang namin na pinapasalamatan ko ang Diyos habang sinasauli ko sa kanila. Ito lang, bunso, yung usapang matino, ha? Pag binasa natin ang Bible, sabi ng Panginoon sa simula't simula pa, alam na niya kung sino ang Kanya. At isa tayo doon. By faith. Sana pag dumating sa punto na kahit nakapagtapos ka na ng pag-aaral, tapos tinawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, sana wag mong biguin ang Diyos. Alam mo bakit? Sabi nga kasi, himala ka na dumating sa pamilya eh. 5 months bago ko nalaman na nasa tiyan na kita. 7 months, eksakto lumabas ka na, cesarean pa. Pinangalanan kita ng Paul Daniel kasi sabi ko, Panginoon, paglaki ng batang ito, magiging pastor ito at magiging lingkod mo. So, kumbaga, ipinangako kita sa Panginoon. Parang si Ana, yung anak niyang si Samuel, aba, bunso, pag dumating sa punto ng buhay mo na makapaglingkod ka sa Diyos, yun ang pinaka-the best na ginawa mo sa buhay mo. Kaya, kahit tama yan, magtapos ka muna. Pag dumating sa punto na ando na yung calling, fire na. Yes, Lord, agad. Pero ikaw, sa palagay mo, pag tinawag ka ng Panginoon, yes, Lord ka? Siguro naman. Huwag na yun, siguro, dapat, amen.
At wag munang magpamilya agad. Ay, nako. Wag unahin ang mga asa-asawa pagkatrabaho, pagka... Nakakumpera mo. Hindi sa pera, hindi ito biro ba, Daniel, ha? Pagkatapos mag-aral, makapagtrabaho, wag munang mga babae ang pinag-iintindi. Diyos ko, lumuhod sa Panginoon at humingi ng gabay sa Diyos na maiayos ang lahat. At tandaan mo, Paul, huwag makipamatok sa hindi mo kauri. Komplikado. Ganun lang ang buhay. Sige na, pumunta ka na doon sa kwarto mo. Bakit? Okay na ako. Hindi. Oo, kumbaga parang patapos na yung takbo ng puso ko ba. Parang napagod na siya, kaya kumakalma-kalma na siya ng konti. Pakalma na to, nag-pray na ako eh. Sige na, anong oras na? Sige na, matulog ka na. Tawagin na lang kita pag magtelegrama ako agad. Kalaya. Ako? Sus, kailan mo nakita ang nanay mo na umiyak? Hindi ah. Ginagawa mo. Nagkakamot ng ulo. Oh my God. Kasi parang, alam mo mula nung nagpakulay ako ng buhok, parang may mga balakubak ako. Ako nga. May shampoo yan. Sige na, punta ka na doon. Dito lang ako, relax lang ako dito. Ba't mahawak mo yung cellphone mo? Hindi mo bukas. Eh, hayaan mo lang. Anong purpose na? Eh, gano'n lang talaga. At least may cellphone ka. Kaysa wala kang cellphone, di ba? Buwan. May purpose yan. Kala mo lang. Okay. Ako nga. Sige na. Tulog ka na ba? Yan na. Good night. Ay. Kausapin mo lang yung cellphone ko. Kaya nga eh. Oh, siyempre martilyo yan ang bukas. Bukas na. Bukas na. Okay, good night na. Relax ka lang dyan. Okay na ako. Thank you, Lord. Brado ko man. Yes.